Hindi na sila nahiya mag-post-post ng mga kinakain nila na nagkakahalaga ng 759,000. Si Jella Alonte, akalanin mo, walang hiya na nag-post sa Instagram niya? Si Jella Alonte, na nag-post siya sa kanyang Instagram account na sinabi niya wala siyang utang na loob sa mga Pilipinong pulubi. Tanga ka. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino pero kinain ang kaban ng bayan. Dapat lang kayong murahin. Karapatan naming murahin kayo. Bakit? Mas masahol pa sa mura ang pagkain nyo sa kaban ng bayan. Gayahin natin ang Indonesia, mga Pilipino. Ang Indonesia, mga warrior people na nilabanan nila at sinukpo nila ang korupsyon sa kanilang bansa. Tayo mga Pilipino, hindi ba natin kayang gawin yun? Kayang-kaya natin gawin yun basta't magsama-sama tayo. Huwag tayong matapang sa comment section. Dapat matapang tayo sa personal. Ako ka. Mauna nga lang ako. Kaya ito ang mensahe ko sa administrasyong korupsyon na puno ng kabangan, puno ng kabubuhan na lahat ng plano ni Bongbong Marcos puro palpak. At ito pa ang mensahe ko sa kay Claire Castro na tagapagsalita ng Malacanang. Sinasabi mo na gumagawa kayo ng malaking investigasyon? Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili. Tama! At ipakulong ninyo ang mga sarili ninyo dahil kayo rin magkakasabwat. Kayo ang magkakasabwat ng mga kurapot. Ang pinakamagaling doon na pulis natin ay Tore! Habulin mo ang mga kontraktor at mga politikong buhaya na kurapot. Ang pinakamagaling daw na senator natin ay si Risa Ontiveros. Risa na bida-bida! Hulungkatin mo ang mga politiko na yan. At ang pinakamagaling daw sa Congress ay si Abante. Abante! I-content mo na ang sarili mo sa House of Representatives dahil alam ng Pilipino na kayo rin magkakasabwat sa pagnanakaw ninyo sa flood control ng ating bansa. Kaya habang maaga pa, Luzon, Visayas at Mindanao, labanan na natin ang korupsyon sa ating bansa dahil ang tagalan natin naghihirap sa bansa ito. Wala pa rin tayo nakakamtang mustisya at kapayapaan sa ating bansa. Bakit? Ang mga nauupo at nananalo ay isigaw natin, Marcos magnanakaw! Kaya ako sa'yo, Kuya Park! Kuya Park! Sa flood control project, lalo na po sa Quezon City, walang iba kundi si Attorney David. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko na po batiin ang ating mga kapulisan na magandang hapon. Magandang hapon po. Kami po ngayon ay nagtipon-tipon dito sa Incha Shrine at kami po ay maayos. Nagtipon-tipon dito, hindi po kami tulad ng kabilang grupo na ang hangad ay gulo. Kami po nagtipon-tipon dito upang ilabas ang aming sama ng loob sa ating gobyerno. No? Una sa lahat, ako si Attorney David from Quezon City, 3rd District. No? Tanungin ko po kayo, lahat po ba dito, halos iba sa inyo, nakaranas po ba ng binaha ang inyong mga lugar? Yes! Hindi lang po siguro Metro Manila ang binabaha. Ngayon, natuklasan na po ang tunay na may sala sa flood control project. Sino po ang may sala sa flood control project natin? Ang unang may sala po ng ating flood control project ay ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat ay hindi po ba natin mahal? Putang inang Pangulo. Yun, pwede. Diba po? Kasi hindi po mangyayari ang lahat ng yan kung wala po paintulot ang ating Pangulong Marcos.
budget na ibinigay sa kanila na bilyon-bilyong piso na galing sa pera ng taong bayan. Ang tanong ngayon, yung bilyon-bilyon na pera ng taong bayan ngayon na para sana sa flood control project, saan po napunta? Sa bulsa! Mga magnanakaw! Sa Mandarampong! Sa bulsa ng mga magnanakaw. Pero ulitin ko po, sino po ang main player ng flood control project na ito? Ang pinaka-main player po na tinatakpan nila kung saan napupunta ang pera ng taong bayan ay nasa kay Lisa Araneta Marcos. Sapagkat si Lisa Araneta ang nagdidikta kay Martin Romualdez para kumurakot ng pera ng tao ng bayan. Correct! Ngayon naman, itong si Martin Romualdez ay uutuin si Saldico para gumawa ng paraan para makakuha ng maayos na pera ng taong bayan. Ngayon, tanungin ko sa inyo, nasaan na si Saldico? Tumakas na magnanakaw! Kaya po siya. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nung nalaman po ba ang flood control project, nung pumutok, nandito pa po si Saldico. Pero nung nalaman na iimbestigahan na, biglang nawala si Saldico. Ngayon, gumawa ang ating mga bulok na congressman na naman ng committee para sa flood control project. Kayo po ba naniniwala sa kanilang pag-iimbestiga? Sapagkat walang karapatan silang mag-imbestiga sa flood control project sapagkat sila ang may gawa. Sila ang may akda ng flood control project na yan. Mga magnanakaw! Mga congressman na mga magnanakaw. Tama! Lahat po ng mga congressman na yan na umuupo ngayon sa committee na yan, lahat po na yan ay nakakulimbat ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga yan ay magnanakaw. Una po sa lahat, sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo pwedeng idemanda dahil sinabihan natin silang magnanakaw. Karapatan po natin yun na magsabi sa kanila sapagkat sila ay public service o public servant. Correct! Naglilingkod sa taong bayan. Correct! Karapatan po natin na sabihin sa kanila kung ano ang nasa sa loobin natin. Huwag po tayo matakot sa mga congressman na yan. Sapagkat tayo din po ang nagluklok sa kanila. Tayo din po ang aalis sa kanila. Tama! Kaya ngayon, kung nanonood pa ng mga congressman na yan, mahiya naman kayo. Mga walang hiya, kaya kayo! Umalis kayo dyan sa committee na yan. Lumayas kayo! Imbestigahan ninyo ang inyong mga sarili. Kung saan ninyo dinala ang pera ng taong bayan. Kami po sa Quezon City ay lubos na naapektuhan ng flood control project na yan. Correct! Dati po, kahit itong bagyong Ondoy o Yolanda, halos hindi po kami mabaha. Pero ngayon, konting lakas na ng ulan, grabe na po ang baha. Lubog po ang mga sasakyan, bubong na lang po ang nakikita. So ngayon, para naman po sa mga congressman sa 3rd District, anong ginawa ninyo sa pera ng flood control project? Binulsa ba ninyo? Binulsa! Malamang binulsa kasi wala naman talagang flood control. Ito pa po mga kababayan, naniniwala ba kayo na sasabihin ng mga local government na wala silang aalak na nalaman doon sa flood control project na yun?
Imposible po yan. Kasi sakop mo yan, karapatan mong imbestigahan. Siguro, alam mo na, nalagyan naman. Kaya yun, tumahimik si Mayora. Wala pa akong tinutukoy na mayor dito. Kung narinig ni Mayor Joy to, I love you. Pero yun po ang katotohanan. Una po, yung ating barangay chairman, may pananagutan din po dyan. Sapagkat, sakop po nila mga barangay na yun. Tatanong sila kung may permit ba ito. Kung wala, i-report nila sa City Hall, action ng City Hall. So kung walang nangyari, wala daw alam ang municipal, local government, it's mean, nalagyan po sila. Naging bulag-bulagan po sila sa mga magnanakaw na congressman. Nakaawawa po ang taong bayan na ang tax natin, bago pa mapunta sa atin ang sahod natin ay kantas na nila. Tapos dadalhin lang nila sa walang hiya ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayong mga congressman! Mahiya naman kayo, Lisa Marcos! Makapal na masyado ang mukha mo, putang ina mo! Habang ang mga tao nalulubog na sa baha, kayo naman nalulubog sa yaman ninyo. Ipamahagi ninyo ang perang ninakaw nyo sa taong bayan.